Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tinatawag na panic attack. Yung laging natataranta, natatakot, wala naman na masabing dahilan. Lahat naman tayo maaaring naka-experience nito. Kung isang beses, dalawang beses sa buong buhay natin, ay maaaring sabihin natin okay lang. Pero kung ito'y medyo napapadalas na, ay hindi na panic attack yan, baka panic disorder na yan. So ano ba yung ibig sabihin ng panic attack? Pag sinabing panic attack, yung biglaan na nagkaroon ka ng matinding takot na wala naman tayong matukoy na dahilan at wala namang panganib sa buhay mo, pero takot na takot ka. Yan yung panic attack. Yung anxiety naman, pag sinabi nyo, ang panic attack ay isang uri ng anxiety, yung hindi ka mapakali. Pero sa anxiety, meron naman tayong minsan nakikitang reason, may pinagmulan. Ibig sabihin na karoon ka ng trauma, bad experience, o kaya naiinis ka, na-stress ka, biglang humantong sa anxiety. Pag pinag-usapan natin to, maraming tao nagkaroon na nito. So, hindi to masasabing agad-agad kailangan mong gamutin. Maaring pag nawala na yung stressful situation, tapos na rin yung inyong mga na-experience na kung ano-ano. But if you have a recurrent, paulit-ulit, unexpected panic attack na wala ng pinipiling oras at medyo tumatagal yung takot na baka magkaroon ka ng panibagong takot, itong condition na to ay panic disorder na. Although panic attacks themselves aren't life-threatening, medyo nakakatakot dahil naapektuhan yung quality ng buhay nyo. And there are some treatments na maaring magamit na effective para matulungan po kayo. Ano yung mga symptoms? Ano yung mga pwedeng maramdaman na isang tao na dumadaan sa panic attack? Ito po yun. Ang panic attack typically begins suddenly. Ora-orada, mabilis, wala tong warning, hindi nagbibigay ng medyo naramdaman mo ng sasakitan tiyan mo. Walang ganon, diretso na lang, medyo natataranta ka na kagad. At pwede mangyari to anytime, walang pinipiling oras. Panic attack typically includes some of these signs and symptoms. Number 1, may sense of impending danger. May pakiramdam ka na may mangyayaring di maganda. Natatakot ka na takot kang mamatay, fear of loss of control or fear of death. Mabilis at ang lakas ng kabog ng inyong dibdib. Mabilis yung heartbeat. Pinagpapawisan, trembling, may parang panginginig ng kalamnan at ikaw ay parang buong katawan pwedeng nangangatog na tinatawag nyo. Pwede magkaroon ng shortness of breath o hinahapo, hinihingal. Andyan na yung nagsisikip ang yung lalamunan at dibdib. Nagchichills, hot flashes, na wala naman, hindi naman menopausal, naduduwal o kaya sumasakit ang tiyan. Yan ay maaring maramdaman ng isang tao. Bukod dyan, andyan yung chest pain, headache, dizziness, lutang, lightheadedness, faintness, akala mo hihimatayin. Numbness and tingling sensation. Feeling of unreality or detachment. Yung parang wala ka sa diwa, wala ka sa realidad. Parang detached ka, wala ka sa present sitwasyon na kinalalagyan mo. So what are the possible causes? So importanteng malaman natin kasi yung anong dahilan sa nagmula itong problema na to. It's not known. Ang problema, maraming inaatake ng panic attack na hindi natin masabi saan talaga nagmula. But may mga sinasabing mga posibleng dahilan. Mapapanic attack o kaya panic disorder, may mga posibleng dahilan. Tulad ng genetics o nasa lahi. Kaya pag tinanong ang pasyente, meron po ba sa inyong pamilya o kapatid mo o magulang, lolo at lola na dumanas din ng ganitong na-experience nyo? Dumaan sa major stress, tulad na nasabi ko nga, yung for example, pwedeng nakakita ng aksidente, namatayan, nasunugan at kung ano pang mga major upset or mga nangyari sa buhay. Yung temperament that is more sensitive. So yung pag-uugali na mas konting stress lang hindi niya kaya at palaging negative ang kanyang thoughts or emotion.
Yung mga taong negative palagi, yung mga taong konting stress, akala mo mamamatay na, ibig sabihin, dala na ng tao yun, yung kanyang pagkatao. Certain changes sa way ng function ng kanyang brain. So, doon pumapasok yung binibigyan ng gamot to help balance kung ano man yung mga nangyaring imbalances sa brain, no, mga chemical ng brain. How to control a panic attack? This is very important. Of course, kung may psychiatrist kayo napuntahan at nag-advise ng medication, make sure to drink that medication. How long? Depende yan sa i-advise ng inyong doktor. May mga pasyente ako, sometimes umiinom daw sila antidepressant o kaya mga gamot for panic attack. At sa loob lang 1-2 buwan lang ininom at nakontrol na nila, natanggal na yung gamot. Minsan kailangan lang talaga natin magpatingin sa psychiatrist para mapayuhan. May mga pasyente na takot pumunta sa psychiatrist. Akala, naku, hindi naman ako nasisira ng bite. Hindi po yan sira ng ulo. May chemical imbalance na nagbibigay lang sa inyo ng problema. At once nabigyan ng gamot to control or to balance that chemical imbalances, back to normal. Tapos psycho-counseling, yung minsan talk therapies, mga ganyan. Mahalaga po yan. So how do you control? Number 1, you have to control your breathing. Kung ikaw mismo ngayon ay nakakaranas ng ganyan na hindi ka mapakali, natataranta ka, nanginginig ka, hold, umupo ka lang o kaya humiga ka at huminga ka ng maayos. Control your breathing. So may mga breathing exercise po akong ituturo na very simple. Take a deep breath and hold it for as long as you can. Sige, subukan nyo nga habang kayo nanonood. Huminga na malalim sa ilong at hawakan nyo lang hiningan nyo hanggang kaya nyo hawakan. So, kung mga ilang segundo, pagpalagay natin 5 seconds, 10 seconds, or a maximum of 30 seconds. Hold nyo lang. At wala kayo nasa isip kundi yung paghinga nyo. So, makakatulong to balance your oxygen saka carbon dioxide sa loob ng inyong baga, sa inyong sistema. Marireduce din itong feeling na hindi kayo makahinga. So, yung mga taong para naghahabol ng hininga, para nahirapang huminga, ganyan gawin nyo. Huminga na malalim. Hold nyo lang yung hininga ng hanggang kaya nyo. O, yung mga iba sa inyo, huwag nyo naman papayuhan yung mga mahal nyo sa buhay o mga kaaway nyo sa buhay na huminga ng hawakan mo, hininga mo na 1 oras. Huwag ganun, mamamatay yun. Hanggang pinaka-maximum 30 seconds lang. Okay. Then, mag-practice kayo ng diaphragmatic breathing. Pag sinabing diaphragmatic breathing, yung muscle nyo ng diaphragm na tinatawag ang sumusuport sa paghinga nyo. So, gagawin nyo lang po, umupo lang po kayo sa isang silya. I prefer yung silya na merong sandalan at meron kayong patungan ng inyong mga elbow. Okay? Then, huminga kayo malalim. Okay? Pero ang gagawin nyo, mas maganda, yung ninyo naka-flex. Relax din yung shoulder at saka neck. So, try sitting in a chair with one hand in your chest. So, ano yung chest? O, dibdib. At yung isang kamay naman, lagay nyo sa may ilalim lang ng inyong sikmura o sa ilalim ng rib cage. So, huminga po kayo. So, nakahiga kayo, no? Nakaupo kayo, ha? Hinga malalim. Dapat maramdaman nyo na lumalaki yung tiyan nyo. Kasi abdominal breathing tong ginagawa natin, diaphragmatic. So, lumalaki tiyan nyo habang lumalalim naman ang dibdib nyo. Tapos, pag exhale nyo, lilitang tiyan nyo. Ang dibdib nyo naman ang tumataas. So, gawin nyo lang po yung cycle na yan na dahan-dahan at mapapansin nyo, mas gaganda na po yung paghinga nyo at mababawasan yung panic attack nyo. Isa pang pwedeng technique ay ito. Huminga ng dahan-dahan sa inyong ilong, hold yung hininga at ilabas nyo po sa stomach, sa bibig. So, pwede nyo gawin yan. So, hinga sa ilong, labas sa bibig. Dahan-dahan lang. Namnamin nyo yung pagpasok ng hangin at paglabas ng hangin sa inyong chest. Yan. Ganun din. Okay. Then, slowly exhale. Slowly exhale. Hindi nag-inhale ka dahan-dahan. Slowly exhale. Na maramdaman mo, naninigas yung tiyan nyo, nagtatighten kasi dun yun, tinutulak nyo palabas ng dahan-dahan yung hangin. Okay. So, napakasimple, di ba? So, the hand on your stomach area should move out. Siyempre, nag-inhale ka eh. Pag nag-inhale ka, lalaking tiyan mo, di ba? Para pinapasok mo gano'n. So, yan yung pinapaliwanag ko kanina. Yan. So, napakasimple. Yung breathing na yan, malaki na may tutulong yan para mabawasan yung inyong anxiety.
Another method is yung tinatawag na 5-2-5 method. Ayan, inhale with your diaphragm for 5 seconds. Hold your breath for 2 seconds. Then exhale 5 seconds. Gawin niyo lang 5 times. So ito may oras, may ano naman to, 5 minuto, 2 minuto, 5 minuto, 5-2-5. So, naintindihan nyo ba? 5-2-5. 5 seconds, 2 seconds, 5 seconds. Inhale for 5 seconds. So, inhale sa ilong. Imagination lang yung 5, baka magbilang ka pa ng 5 eh. Pag nagbilang ka, hindi ka makakahinga maayos. So, inhale, exhale. Sa 2 seconds, tapos nalabas mo na yung hangin. So, ito, mabilisan naman, hindi mabagal. Mabilisan. Inhale. Ganyan. O, gawin nyo lang naman 5 times, then mapapansin nyo, magbabawas na yung panic attack nyo. Number 2 is focus on other things. Ay, ano yan? So, syempre, kung na-tense ka, dapat meron kang niisip na malipat mo. Ang tawag ko nga dito minsan, deframing. So, nandun ka sa ganung sitwasyon, ilipat mo, ibali mo kagad sa iba. So, ano pwede mong gawin? Eh, di syempre, learn ways kung ano yung mga pwede mong gawin. Like, nagpapanik ka ngayon, bigla magbasa ka ng libro. O nagpapanik ka ngayon, o bigla makinig ka ng sounds. Lakasan mo yung sounds, kumanta ka, sabayan mo yung kanta. So, mga example nito, pwede ka uminom ng tubig na malamig. Yung sobrang lamig. O kaya tubig naman na mainit. Attention mo yung pagpasok ng tubig na malamig sa throat nyo hanggang sa tiyan nyo. Yung ilipat mo yung thinking mo papunta sa ibang bagay. Halimbawa lang po yan. O kaya maglakad ka, kumanta ka ng favorite song mo, maski pangit boses mo, sige lang, ilakas mo, sigaw mo, para mabuisit yung kapitbahay mo. Malipat yung panic attack nila sa kanila. Okay? Then, watch ka ng TV, o tawagan mo yung friend mo, buisitin mo rin, ganon. Pero wag masyado, naiinis kasi yung friend mo. Okay? So, yan mga pwede. Then, number 3, seek medical attention. So, you have to see a doctor. The sooner the better, dahil mas matagal yung panic attack nyo, mas marami kang naramdaman, pwede kang magkaroon ng ibang medical problem like pagtaas ng BP at iba pa. So, seek medical, that is very important. Studies show that people that are treated for panic attack and panic disorder early, maaga ka nagpunta, maaga kang ginamot, mas maganda yung overall outcome. So, mas mabilis at lesser na yung mga complication at nababalik sa normal. Kaya nag-umpisa pa lang yan, wag mo nang patagalin, see a doctor. Recent studies on panic attacks, the nervous system found that immediate exposure to cold water or temperatures can stop panic attack. So kung nagpa-panic attack ka, dapat nandun ka sa malamig na lugar. Pero pinakamaganda, pinakasimple, ilublob mo yung mukha mo sa tubig na malamig while holding your breath for 15 or 30 seconds. Ano ibig sabihin yan? O ito, kumuha ka ng planggana po ba ang tawag dyan? Planggana, lagyan mong tubig, tapos may ice. Medyo malamig-lamig na, i-shoot mo ngayon yung mukha mo dyan. Yung mukha lang, di naman kailangan buong ulo. Maski mukha lang. Shoot mo dyan. Tapos, habang nakalublob, hold mo yung hininga mo ng mga 15 seconds. Pansinin nyo, pag angat nyo, mas lesser na po yung panic attack nyo. Paano kung ikaw may kasamang may panic attack? Buhusan mo ng tubig na malamig o kaya maglagay ka ng ice bag o mag-shower ka ng malamig na tubig. Yan ay proven na very effective. Why? Nakakatulong kasi yan to reduce the blood flow do sa mga non-essential organ. At instead, mag-focus ang blood nyo sa brain saka sa heart to reduce your panic attack. May mga scientific test na pong ginawa na very effective po yan. Okay? So, from now on, maghanda na kayo ng balde o ng planggana, meron kang palaging ice nandyan. So, if ever nakaramdam ka ng ganyang panic attack, alam nyo nang gagawin nyo. Subukan nyo, baka makatulong, di ba? Nang walang gamot, why not, di ba? But, as I've said, tayo ay gabay sa kalusugan lamang. So, kung nakakaramdam kayo ng ganyan, the best doctor na puntahan nyo is a psychiatrist who can guide you kung kailangan nyo ng gamot o hindi. Okay po ba? Kung nagustuhan nyo yung paliwanag ko, siyempre, mag-thumbs up at mag-iHeart GSK sa baba. Ako po si Dr. Gary C. Huwag kalimutan mag-subscribe dahil magagalit ako dahil pananood nyo, wala naman kayo subscribe. Subscribe dyan. Saka mag-invite kayo ng friends to watch us dito sa Gabay sa Kalusugan. Okay? Thank you po sa lahat ng mga nanood.
Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!